Alright, Davao City update dito sa bahay ni Tatay Digong sa may Doña Luisa Subdivision sa may Davao City, Ecolanda. So yung vigil series natin dito, so I think it's day 14. So nagsimula kasi nung March 13 na magagather yung mga Davaoenyo supporter, no, para bantayan ang bahay ni Tatay Digong dahil nga sa merong search warrant na ilalabas sana si General Torre at i-raid nila ang lahat ng bahay ng mga Duterte. So applied siya for all Duterte's houses. So mula kay Tatay Digong at sa kanyang mga mga anak, no, mga Duterte family. So ngayon ang mga tao is nagagather dito para syempre batayan natin, no, yung mga pwedeng gawin na hindi maganda nila General Torre. So ang mga tao dito is ano siya, no, volunteer lawyer doon na side. Tapos ngayon dito naman ay mga taga-barangay. Mga taga-barangay dito sa Lita, no. May panggabi, mayroong pang-araw. So we have 100 plus barangays dito sa Davao City, no. Sa mga hindi taga Davao, di nakakaalam. So we have 100 plus barangays. So ibig sabihin kahit pa habang buhay kami dito magbabantay, okay lang, no. 24/7 babantayan namin tong bahay ni Tatay Digong. Kasi just in case na nga magkaroon ng raid itong tropa ni General Torre, hindi sila makagawa ng mga labag, no, sa batas. Kasi may mga andito kami, no, andito yung mga vlogger na Muslim diba? Daming mga vlogger dito. So kumbaga para ang setup is every police yata parang ang ratio 1:5, no. Every police dapat 5 katao ang magbabantay. Pero yung pagbabantay gamit lang naman ay mga devices, camera, no. Baga i-document lahat ng mga pinagagawa nila. So just in case na nadarating yung time na kakasuhan na yung mga pulis sa kanilang mga paglabag, meron pang may mga support evidences. Isa na doon ang mga footages. Anyway, so ito yung ganap dito. So, siyempre nangungumusta kayo dito sa aming mga taga Davao. Kung kumusta kami dito, okay lang ba kami dito? And intact pa rin kami, no. Hindi pa rin kami nananawa rito. Hanggang sa dulo ng walang hanggan kami ay babantay dito sa bahay na Tatay Digong. Kasi nga target nga yung mga Duterte ngayon. Duterte demolition job ang administrasyon natin. Kumbaga imbis na magtrabaho sila para mapaganda yung Pilipinas, no? Para yung ganang programa, yung ganang mga plataforma ng eleksyon, continuity, wala namang nagaganap na continuity. So ang nangyari is lang durugin, tanggalin sa political arena itong mga Duterte family. So ano bang gawin nila? Siyempre sabi ng iba, marami dyan sa comment section na uplan tanim ebidensya, gano'n, no. So i-read nila yung kabahayan ng mga Duterte, tapos plantingan, no, ng mga fake evidences. So yun kaya pwede na mapakulo ang mga Duterte. So since update tayo dito, papakita natin yung mga tao. So far meron pa na tayong dito, yung aking candy andyan pa yata, di pa ubos na ba? Sige lang, marami pa tayong candy, no, sa tindahan sa Great Wall. Bili ulit tayo doon ng candy. Sa mga gustong pa dyan, magpaabot ng ng donation, pwede pa kayong magbitbit ng anything goods, ha, wag ng pera. Dalhin niya dito yung mga candy, biscuits, kape, crackers, mga snacks, no. Yan ang bahala, anong gusto niya, tubig, basta siya, appreciated siya. Gamit na gamit yan dito para sa mga nagvo-volunteer na mag-vigil, kasi walang sahod dito, wala naman pansahod dito mga Duterte. Hindi naman sila mga kawatan sa gobyerno para makaipon ng limpak-limpak na salapi at makabili ng mga high-end na mga luxury cars, high-end na luxury pa, no. Hindi nila afford makabili ng hindi nga sila makapag-travel abroad, di ba? Hindi nga sila makapagpaaral ng mga anak nila sa ibang bansa kasi nga di nga sila kurakot. So walang pambayad sa mga tao na magvi-vigil dito. Kaya yung ating mga kaunting donation ng mga pagkain, candy, mga biscuits, tubig, kape, napakaraming tulong ho nun. Kita pa naman lang pag may pupunta dito, merong magpapapicture or merong tatambay ng medyo matagal-tagal, at least meron silang makakape.
Meron silang matimplang kape, ganun. May gatas din dito. Vitamins na may na ganun, may nagdonate din ng vitamins. Yung hindi ko lang alam kung meron silang mga paracetamol, medical para sa mga siyempre magkakaroon ng ubo, lagnat, sipon. So ako naman meron akong dinonate na liniment oil tsaka ointment para yung mga nagbabantay dyan sa lamisa ay meron silang ipahid sa kailang mga lamig sa likod. Di ba lamig aabotin ng mga taong napupuyat? I mean, ako, di naman walang problema kasi kung di man ako natutulog sa gabi, bawing-bawi rin naman kapag ka araw. Pero itong mga to dito, for sure, ano to, mga regular employee. Ibig sabihin, hindi sila sanay sa puyatan. Hindi sila nocturnal kung tawagin, di ba? Unlike sa akin, for example, ako kasi ay hindi talaga natutulog pag gabi. Pero nitong mga nakaraang araw or nitong kahapon, no, mga nakaraang araw ay medyo nagbalik na yung normal ng aking body clock. Like ako'y naantok na paggabi. Kaya pag antok tulog agad kasi tinuturing kong blessings yung antok. Pag inaantok ka, ibig sabihin yung katawan ay gusto nang magpahinga. So pahinga mo na. Disregard mo na yung yung mga ginagawa. Meron pa naman bukas. Anyway, so na nga ulit ng update tayo dito. Marami pa rin tao. Time check pala tayo ngayon is alas 11:49 ng gabi. So 11 minutes to go. 27 na, no? So anong araw ba ngayon dito sa Pilipinas? Wednesday. So maraming tao pa rin dito. So sa mga nagsasabi dyan ng mga loyalist and liberal, mga pinklawan, hindi kami na fake news lang yung search warrant na yun, walang katotohanan. So ibig sabihin maging habang buhay daw tayo dito, mga taga Davao na magbantay. Habang buhay tayo dito na mag-vigil, magpuyat. So sagot ko naman dyan, okay lang, walang problema. Sa totoo lang, hindi ka naman talaga mananawat, mapapagod kapag mahal mo yung tao. Mahal mo yung tao, no? So handa mo siyang bantayan. Sa tawag dyan is pure love. Pag mahal mo yung isang tao, mahal mo yung isang bagay, magko-compromise ka talaga, di ba? So love is compromising, di ba? Love is compromising. Ganun yan. So ibig ko sabihin doon siyempre, yung taong dyan, yung mama na yan, yan si Tatay Digong. Mahal na mahal nating lahat yan, mga 32 million. 16 million plus 32 million, marami yun. Di ba? Ilan na ba yun? 32. 48 million, di ba? 48 million ka Pilipino ang nagmamahal dyan. So, yun yung willing magpuyat. At saka dito lang sa Davao, kami dito kumbaga, okay lang kami kasi kung meron talagang medyo nagpupuyat at saka nagsasakripisyo din ngayon yung mga taga Europe, mga OFW, taga Amerika, dami mga taga US na bumiyahe pa talaga papuntang Den Haag or The Hague, Netherlands para makisali, makiisa sa protesta at rally in support kaya PRRD. So okay lang kahit forever kami dito, at least dito mayroon kaming forever, di ba? Sana all may forever. Basta ganun yan. Love is compromising. Tama ba 'yon? O sabihin na lang natin pag mahal mo talaga yung isang bagay, isang tao, hayop, pagkain, o ano pa man yan, ay kung kinakailangan mag-compromise ka, gagawin mo 'yon. Sacrifice, gagawin mo 'yon. Effort, dedication. Kasi nga mahal mo Pero kung hindi mo mahal, binayaran ka lang. Darating sa point na mapapaisip kang worth it pa tong 500 pesos or 1,000 pesos para pagpupuyatan yung isang taong hindi ko naman kaano-ano, yung taong hindi ko naman gusto, yung taong wala naman akong pakialam, di ba? So, pwedeng mag-vigil dito like siguro 2-3 araw lang, 3 gabi, 4 na gabi, pero right after mananawa ka na, hindi mo natatanggapin yung bayad. Diba? Aayawan mo na. Kasi kumbaga masasabi mo hindi worth it yung 1,000 or 500 per head per night para sa puyat na yung ginagawa. Para lang kunyari masasabing may support ka sa politician na yun, diba? Para yung mga ginagawang rally sa EDSA ng mga Gabriela, Makabayan, Akbayan, Anak Pawis, o ano pa yung mga leftist na mga makakilawang grupo na nasa Kongreso. So yung mga ginagawa nila nanghahakot sila ng mga tao
para may kasama sa rally, para kunyari crowded, marami sila. So yan pala bayad. So 'di ba? Kita mo yung mga sigaw nila. Bit-bit yung mga karatula. 'Di ba lousy? Wala silang gana. So ito yung ano dito. Uuwi na sila mamayang konti, meron namang darating. Ganun yan dito. People always come and go. Salitan kumbaga. Yun na ha. So at least nakapag-update tayo dito. Nakita natin na kahit pa day 14 na ngayon or 13, yan dito pa rin yung mga tao, no? Hindi pa rin talaga tumigil kaka-vigil, kakabantay sa bahay ni Tatay Digong. Kasi nga, ano nga to, i-raid, papasokin nila General Torre para, yan, sabi nga na iba, para daw tamnan ng ebidensya. Tapos yan, kulong na si Tatay Digong. Kasi sa IECC, hindi naman talaga siya mako-convict dyan kasi wala naman siyang kasalanan. Like, basta ano, puro mga padding yung mga ginagawang ebidensya. For example, 10,000, 30,000, ganun daw kadami yung namatay sa Ejiki. Wala naman, no? Mga buhay ngayon sa picture. Hindi naman lang anak yung mga binibitbit. Basta ang hilig-hilig talaga itong Liberal Party tsaka itong loyalista or itong ano, mga Marcoses, Romualdez and mga Pinklawan. Yung galawan nila is same pattern, no? Yung mahilig mag-invento. Kumbaga fake news, no? Gumagawa sila ng mga invento, mga piki, pamimiki, parang manipulation, padding. Hindi naman na yan effect ngayon kasi ano na tayo, social media era na tayo. So lahat ay meron ng access sa social media information, and at the same time lahat ay pwede na maging content creator, mag-vlog, share, no? So grabe ang power ngayon ng mga Pilipino, ng mundo actually Pilipino, no? So number 1 tayo sa social media user sa buong mundo. So diyan pa lang hirap na tayong talunin ng mga yung mga abusado sa gobyerno sa kanilang mga posisyon, pwesto. Kasi pwede ikulong yung mga vlogger lahat. Ilan lang ba yung millions ha, mga Pilipinong mga nagba-vlog, o di pag may naikulong, edi may masisibol ulit, di ba? Hanggang sa kumpulan, punuan na yung mga silda. Wala na mapaglagyan na mga tunay na kriminal kasi yung mga vlogger pinapakulong na lahat kasi yun nga, parang sapul nga kasi sila talaga lagi, bullseye. So napakataas ng ego ng mga kawatan ha, ng mga politician, mga nakaupo sa gobyerno. So siyempre hindi natin babanggitin. Kumbaga kung sinong matatamaan, magiging guilty sila, di ba? Ganun lang. So matataas ang ego. Kahit alam naman sa sarili ng magnanakaw sila, ang dami lang nakulimbat sa pera ng taong bayan, pero nasasaktan pa rin sila tawaging kawatan. The audacity. So yan lang yung update dito. Marami pa rin tao.